Hello, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, ay i-share ko po sa inyo yung aking pagbabayad ng amilyar for this year 2025. Pero mga previous years ay meron na po tayong videos niyan. So every year nag-update po ako dito sa pagbabayad ng ating amilyar or yung real property tax. So bakit nga ba natin kailangang magbayad ng amilyar? So dahil kapag hindi tayo nagbabayad yearly, so magkakaroon po yan ng penalty and magkakaroon ng interest. So, mas mapapalaki yung gastos at mas tataas yung ating babayaran. Mas malaki yung ating babayaran. So, kapag magbabayad naman po tayo ng yearly, pwede po tayong magbayad ng advance. For example, for the year 2025. So, nag-i-start na po silang mag-receive ng payment from November last year. So, meron po yung discount na 15% discount, I think. So, hanggang February na nagbayad ako ngayon, naka-receive pa rin ako ng discount. So, yung discount ko this February, kasi medyo late na ako nagbayad. So, February 6 ako nagbayad ngayong taon. So, naka-discount pa rin ako ng 10% discount. So, para magkaroon kayo ng discount, so, ang alam ko hanggang first quarter ng year ay merong discount. So, ayan, gunagunahin po natin para makabawas tayo ng bayarin. Kahit ilang porsyento po yan. So, malaking bagay po na mabawasan yung ating babayaran. So, ayun. For this year po, 2025, so halos same lang po yung process na pagbabayad ng amilyar. So, kung first time mong magbayad ng amilyar, so ano ba yung mga requirements na kailangan mo dalhin? So, first is magdala ka ng copy ng titulo mo ng inyong property, or kung wala kang panghawak na titulo, yung photocopy. So, ayan, yung copy mo lang siya, kahit hindi siya original, kahit photocopy, okay lang po yan. Or, magdala ka ng deed of sale, or yung previous, or yung tax declaration, na kung meron kayong previous na copy mo na tax declaration ng iyong property. And kung nakapagbayad ka na before, so kahit resibo na lang po yung dalhin mo, okay na po yan. So, ina-accept nila kasi meron na silang record na iyong title or yung details ng iyong property. And of course, magdala ng pera, pambayad. So, ayun. And dahil nga po medyo late na ako nakapagbayad ngayong February, so 10% na lang yung na-discount ko, pero malaking bagay po yun. And para po dun sa nagtatanong kung pwede daw bang hulugan, yes, pwede pong hulugan ang pagbabayad ng amilyar. So, merong 4 na installment. So, yung first quarter ng year, so January to March, so yun yung first installment. Yung second installment is yung from April 1 to June 30. And yung third installment is July 1 to September 30. And fourth installment is from October 1 to December 31. So kung medyo malaki po yung binabayaran yung amilyar, so pwede pong hatiin sa 4 yung inyong payment. So pwedeng full, pwedeng installment. So ayun yung kagandahan ng pagbabayad din ng amilyar para hindi rin masyadong mabigat sa ating mga payers o sa ating mga property owners. So, dati po, nung nagbabayad ako nung last 2023, so, medyo malaki yung binayaran ko last 2023 kasi nga, ilang years akong hindi nakapagbayad ng amilyar, so nagbayad ako ng penalty. Kaya iwasan natin na ma-delay yung ating pagbabayad. Lalo na kung every year na hindi ka naghuhulog or hindi ka nagbabayad ng amilyar, so palaki ng palaki po yung penalty or interest at syempre, malaki na yung babayaran mo. So, sayang naman. So, kaya, kahit installment ay try nating magbayad ng amilyar. So, meron din po tayong kababayan na nagtatanong, so kahit daw ba hindi pa fully paid or kahit hindi pa nasa iyo yung titulo, pwede bang magbayad na ng amilyar? So, yes, dahil po yung aking property ay hinuhulugan ko sa Pag-ibig. So, wala pa po akong original title na hawak, pero every year nagbabayad po ako ng amilyar para nga hindi tayo magkaroon ng penalty at makatipid sa ating pagbabayad. So,
Kasi obligasyon naman talaga nating magbayad nito every year sa ating property. And doon po sa mga baguhan na first time pa lang pong magbabayad. So pagpunta nyo po ng munisipyo kung nasaan, pupunta po kayo sa munisipyo ninyo kung nasaan yung property niyo. Doon po kayo magbabayad ng amilyar. So pagpunta nyo po ng munisipyo, magtanong na lang po kayo doon sa information area kung saan nagbabayad ng amilyar, and then pagpunta nyo po doon, so meron po doong assessment area. So ipapakita mo lang yung iyong titulo or yung deed of sale or yung tax declaration or yung resibo mo, previous resibo mo. So ipapakita mo lang siya, and then i-assess nila and i-check nila kung ano yung, kung magkano yung babayaran mo, and then ipa-flash ko dyan sa screen yung assessment data. So kailangan nyo pong i-double check kung tama ba yung title number, kung tama ba yung address, kung tama yung block number, lot number na babayarang amilyar. So, after ng assessment na yon at meron na kayo nung form na yon kung magkano lahat yung mga babayaran nyo, so punta lang po kayo dun sa cashier, and yung assessment na yon, yun yung ibibigay mo sa cashier kasama yung cash. So, after nyo pong ibigay yung cash, so hintayin nyo yung resibo. So, bale, sa isang property, kung meron po kayong building or house sa lot na yon, so dalawa po yung resibo na ibibigay sa inyo. So, isa po yung resibo sa amilyar para sa lupa at amilyar para sa building or sa house. Ayan. So, kung dalawang property na may house and lot, so bali apat. So, yung resibo na marireceive nyo from doon sa cashier. And of course, after nyo magbayad, kailangan nating itago yung ating mga resibo. So, i-compile nyo yan sa inyong, sa akin kasi dito ko nilalagay sa transparent folder. So, nandito yung mga copy ng title, yung tax declaration, and yung mga resibo. So, kinikip ko talaga yan para meron tayong copy. So, ayan. Ito yung mga previous nating resibo. Ayan. So, every year, ay kailangan talaga i-compile natin yan para meron tayong copy or katunayan na nagbayad tayo ng tax sa ating property. So, ayun, sana ay nasagot ko ang inyong tanong sa ating pagbabayad ng amilyar. So, i-update ko na lang ulit kayo next year kung merong pagbabago about dito sa pagbabayad ng ating real property tax. So, ayun lang po muna for this video. Sana ay nakatulong yung ating update for this year. Thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please, i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para update ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye!